Nang makalabas siya ay napansin niya ring hapon na pala. Nakita niya doon sa hindi kalayo ng isang itim na kotse. Unti-unti naman niyang nilapitan ito, ngunit may konting parte pa rin talaga sa puso niya na sana si Diego ang lalaking naroon sa loob. Pero nang makalapit na siya dito, nakaramdam lang siya ng pagkadismaya. Iba ang lumabas doon, isang lalaki na nakasuot na isang disenteng uniforme ng pang-driver. Naramdaman niya na patitig to sa kanya. Kayo po bang girlfriend ni Sir Diego? Biglang tanong nito sa kanya. Nagulat siya sa naging tanong nito pero naalala rin ang pretend girlfriend ko no sa lalaki. Bahala na talaga? Yes. Maikling sagot na naman dito. Ang ganda niya naman po, ma'am. Hindi na ako magtataka kung bakit kayo napili maging girlfriend ni Sir Diego. Dito po pala, ma'am. Pumasok na po kayo dahil malayo pa maging biyahe natin. Sabi nito, tsaka giniya naman siya nito papunta sa likod ng pinto ng kotse. Pinagbuksan din siya nito ng pinto, kaya agad naman siyang pumasok doon. Doon siya ngayon nakaupo sa bandang likod ng kotse. Makaraan din ng ilang segundo, pumasok din ang lalaki sa loob din ng kotse pero doon ito sa driver's seat. Tumingin ito sa kanya. Papaandarin ko na po ba, ma'am? Naging tanong nito. Nahihiyang tumango naman siya rito. Di talaga siya komportable na tinatawag na ma'am at binibigyan ng espesyal na pagtrato. Mas nasanay kasi siya ang gumawa-gawa ng mga bagay na yon simula pa ng bata pa siya. Mataas talaga ang respetong binibigay niya sa mga mayayamang tao. Mahigit 2 oras na rin siyang nakaupo dito sa kotse at ang pinagtataka niya ay kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila umaabot sa paroroonan nila. Kaya napagdesisyonan niyang tanongin na nagdadrive nitong kotse. Malayo pa ba, kuya? Tanong niya rito. Pasensya na po talaga, ma'am. Sadyang may kalayuan po talagang biyahe natin. Malayo kasi ang hotel na pinagdarausan sa party. Kaya palang tagal nilang dumating. Yan pala ang dahilan. Gusto niyo po bang bilisan ko ang pagdadrive, ma'am? Napailing naman siya. Wag na, kuya. Okay lang. Nakita niya namang tumango naman ito. Nadagdagan pa ng 1 oras bago sila umabot sa destinasyon. Nandito pa lang sa kotse si Ivana ngayon pero nagsimula nang magkabog ang dibdib niya. Sa huli, gagawin niya pa rin lumabas doon sa kotse. Tumambad sa kanyang isang napakalaking hotel. Ito na sigurong pinakamalaki at pinakamagandang building na nakita niya simula pa nung bata siya. Espesyal ang pagkakadesenyo ng building na to. Para bang isa yung rectangular style na may mga ilaw sa gilid. Kuya, okay lang po ba na pakisamahan po ako doon hanggang sa party? Baka kasi hindi ko agad makita si Diego. Hinging pabor niya rito. Baka hindi niya mahanap si Diego sa loob. Ano na lang kaya ang gagawin niya? Pag-overthink niya. Sige po, ma'am. Wala naman pong problema. Magalang na sagot nito. Lumakad to papasok sa building kaya't sumunod naman siya rito. Kung gaano kaganda ang labas, ganon din kaganda ang loob. Manghang-mangha talaga siya habang naglalakad. Pumasok to sa elevator kaya't sumunod na rin siya. Aaminin niya. Ito ang unang beses na nakasakay siya sa elevator. Nakita niyang may kung anong pinindot ito pero hindi niya na yun napansin dahil focus siya kung anong gagawin niya mamaya. Ang hirap ba naman talaga na ipagawa sa lalaki sa kanya? Nakakakaba na nga, nakakahiya pa talaga. Makaraan na ilang minuto, tumunog ang elevator, hudyat na siguro ay dumating na sila. Nang lumabas si kuya, lumabas na rin siya. Buksan niyo na lang po ang pinto na to, ma'am. Turo nito sa nag-iisang pinto rito. Nasa loob naman po si Sir Diego ninyo. Hinihintay na po kayo nun. Aalis na po ako, ma'am. Salamat. Sabi nito at saka umalis. Bumuntong hininga muna siya bago napagdesisyon ng buksan ng pinto. Nang mabuksan ito ay tumambad sa kanya ang napakasosyal na party. Maraming mga nagagandahang mga dekorasyon sa loob. May mga table din na may mga lamang pang sosyal na utensils at pangkain na nakalagay doon. May isang malaking chandelier din sa ibabaw at may stage din doon sa dulo. May kani-kaniya ding usapan sa loob kaya siguro hindi napapansin ang presensya niya. Humakbang siya ng konti at saka nilibot ang tingin para hanapin si Diego pero sa kasamang palad, hindi niya ito mahigaliapan. Nasa na ba kasi ang lalaki? Napansin niyang nagsimula na ring makaagaw siya ng atensyon. Pansin niya ang mga bulong-bulungan ng mga tao habang nakatingin sa kanya. Marahil nagtataka siguro ang mga ito kung ano ang ginagawa ng isang katulad niya sa party na ito. Pero nakasuot naman siya ng guys sa mga ito, hindi ba? Paano kaya napansin ng mga tao rito? Nasa na ba kasi si Diego? Nahihiya na talaga siya rito. Ang dami ba naman kasi ang naririnig niyang bulong-bulungan?
Who's that girl? She's stunning. Why is she just standing at there? Yan ang mga ilan sa bulong-bulungang naririnig niya. Pero patuloy niya pa rin inilibot ang kanyang tingin para hanapin ang lalaki, pero hindi pa rin talaga ito mahanap. Ivana! Rinig niyang tawag na isang pamilyar na boses sa hindi kalayuan. Alam niyang sa Diego iyon kaya nilingon niya ito. Mariintong nakatitig sa kanya habang suot nito ay isang itim na tuxedo. Sobrang gwapo nitong tingnan. Aaminin niya maihahalin tulad talaga ito sa mga Hollywood star na nakita niya sa television. Ngunit hindi pa rin nawawala ang inis na nararamdaman niya para sa lalaki. Ang pag-iwan nito sa kanya at ang sobrang kahihiyan na nararamdaman niya ngayon. Unti-unti itong lumapit sa kanya at nang makalapit naman to ng tuluyan, hinawakan nito ang kanang kamay niya. What took you so long, Ivana? Tanong bigla nito. Ang tagal kasi ng biyahe, Diego eh. Pasensya na talaga. Sagot niya naman dito. Kung siya ang tatanungin, kung ano ba ang feeling ng maiwan na hindi pa talaga binabalikan. Sa isip niya, okay. Napalunok to ng konti habang nakatitig, nakahawak sa kamay niya. Let's go. Pagkasabi nito na salitang iyon, agad din siyang hinila. Nakahawak ang kamay nito at hindi siya komportable sa ganoong sitwasyon. Dinala siya ng lalaki sa may gitna, doon sa may pinakamalaking lamesa. Nasa 10 ang nakaupo doon at halatang mga mayayaman talaga. Aunties and uncles, this is my girlfriend, Ivana Castillo. Pagpapakilala ni Diego sa kanya sa mga nakaupo roon. Hello po sa inyo. Nahihiya niyang bati sa mga ito. Kita niyang napatitig naman ang lahat. Sa mga babaeng naroroon, marahil isa sa mga tita ni Diego. Iha, aren't you gonna greet happy birthday to me? Sabi ng isa pang babae na naroroon. Nasa late 40s na siguro ito, pero hindi halata dahil maputi at maganda ito. Hala, may birthday pala, pero hindi lang sinabi sa akin ni Diego? Tumingin naman siya kay Diego na ngayon din pala yung nakatitig sa kanya. Ano ba naman tong lalaki na to? I'm sorry babe, I forgot to tell you. Sagot naman ito. Pinalahan naman siya ng mukha sa naging tawag nito sa kanya. Babe, pwede naman siguro na Ivana na lang? Nakakailang naman pag ganyan. Pero parang na rin siguro mas effective ang pagpapanggap nila bilang may relasyon. She's so cute. By the way, Iha, I like you for Diego. Yung tita niya na may birthday ang nagsabi nun. A second emotion. Sabi naman ng lalaking katabi din ito. Third, fourth, eighth. Mga sabi ng mga tito at tita ni Diego kaya yung hiyang nararamdaman niya, mas lumala pa talaga. Happy birthday nga po pala. Nahihiya niyang bati rito pero tagos talaga sa puso ang salitang binitawan. Kahit mo kami pagkastrikta ang mukha nito, ramdam pa rin niyang mabait ito. Thank you, Ivana. Much appreciated. Nakangiti namang sagot nito sa kanya. Babe, you can sit in here. Sabay turo ni Diego sa upuang katabi lamang din ito. Bakit ba kasi hindi na lang ang pangalan niyang itawag nito? Di pa rin talaga siya komportable sa binibitawang salita nito. Okay, Diego. Maikling sagot na naman, saka mo po sa tabi nito. Komportable lang na nakaupo si Ivana at iba na rin ang topic na pinag-uusapan nila. Nasa tabi niya pa rin si Diego na ngayon sobrang tahimik lang. Ano ba naman tong lalaki na to? Sana nakisalo rin siya sana ng usap-usap sa mga tito at tita niya. Naging sabi niya na lang talaga sa sarili. Hey Ivana! Napatingin naman siya kung sino iyon. Feeling bored? You can sit here beside me. Para naman, sabi yun ng lalaki. Nakaedad lang din ni Diego na nagdahilan para mapatingin ng mga tita at tito ni Diego. Nasa harap niyang lalaki na ngayon naman ay mariing nakatitig sa kanya sa hindi malamang dahilan. I can accompany my own girlfriend, Jordan, so back off. Nagsalita na sa wakas ang kaninang tahimik na si Diego pero may konting halong inis sa boses nito. Really? Ngumisi ito na nakakaloko. She seems lonely and bored to me. Hindi niya talaga alam pero para bang mukhang nangaasar ito sa lalaking katabi niya? Ngayon, shut up, Jordan. Medyo may diin sa pagkakasabi nito. Sa tingin niya talaga'y para bang naaasar ito sa mga sinasabi ni Jordan. Jordan, I'm just being kind here. Diego, naputol ang sinasabi nito. You two, stop. Let's not ruin Moira's night. Sila naman ang isa sa mga tita rito. Narinig yung napa-tss na lang si Jordan. Habang nang tingnan niya si Diego ay napansin niya, napakayomang kamao nito.
Inaasar lang galit agad. Ano ba naman tong si Diego? Sa tingin niya ay may malalim na awayan itong dalawa. Iha, do you play instrument? Biglang tanong ng isa sa mga tita ni Diego. Yung birthday celebrant, yung tita Moira ni Diego? Ako po? Sabay turo niya naman sa sarili niya. Napatango naman ito. Yes, Iha. Gitara lang pong alam ko. Medyo nauutal niyang sagot dito. Kita niya napapatingin ng mga ito sa kanya, pati na rin si Diego na may halong pagtataka. Alam niya paano maggitara dahil tinuruan siya ng lolo niya nung bata pa siya. Pero kahit matagal na panahon na yon, kabisado niya pa rin naman at alam kung paano. Really, Iha? May halong amusement na sabi nito. Then you can play one for us? Please? Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. Patay na talaga. Bakit pa ba kasi umabot ng ganito? Pretend girlfriend lang naman siya. Sana talaga hindi na lang niya sinabi na alam niyang maggitara. Po, nakakahiya naman po. Naging sabi niya na lamang. Pero nginitian lamang siya nito. Nang tingnan niya naman sa Diego, parang wala naman tong planong tulungan siyang makalusot at hindi makapagtugtog. Sige na, Iha. Take this as your birthday gift to me. Gusto niya sanang tanggihan ito pero nahihiya talaga siya, lalo na't nakangiti itong nakatingin sa kanya. Who wants to hear her? Play guitar? Turo nito sa kanya. Napalakas ang boses nito dahilan para mapatingin sa kanya ang karamihan. Patay na talaga. Tiningnan niya naman sa Diego pero parang wala lang talaga tong balak sa gipin siya. Narinig niyang nagpalakpakan ng lahat. Hindi niya na natapos ang sasabihin. We need a guitar. Pasigaw na sabi ng tita Moira ni Diego. Simula talaga bata pa siya, hindi niya naisip na magagawa at gagawin niya ito. Wala namang practice, walang rehearsal. Makaraan ng ilang minuto may lumapit sa kanilang isang lalaki na may dalang gitara. Binigay ito ng tita Moira ni Diego na ibinigay din sa kanya. Nagdadalawang isip siya kung tatanggapin ba ito o hindi, pero sa huli tinanggap niya naman ito. Wala naman kasi talaga siyang choice. I wanna hear you play, Ivana. Dinig niyang sabi ni Jordan sa kanya. Noong tingnan niya naman ito, ramdam niya na ekspresyon na nakikita nito ay pagkainteresado sa gagawin niya. Nginitian niya ito bilang sagot. Ano po palang itutugtog ko? Medyo may pagkautal niyang tanong sa tita Moira. Kahit ano lang, Ivana, basta pasahin mo lamang ako. Nakangiting sagot naman ito, pero wala talaga siyang maisip kung ano nga ba ang ipapatugtog niya. Doon ka sa may stage, Ivana? Patay na talaga. Bakit ba may stage pa? Sana talaga hindi na lang siya nito. Ito lang pala ang kahinatnan niya. Di hindi na sana siya pumayag pa. Unti-unti siyang humakbang patungo sa stage. Medyo nayuko niya rin ang kanyang ulo dahil sa kanyang nararamdaman. Ramdam niya rin ang mga titig ng tao sa kanya. Di niya talaga ini-expect na gagawin niya ito. Di niya talaga expect na gagawin ang bagay na to sa harap ng mga mayayamang tao. Na makarating siya ng stage, agad siyang umupo sa nag-iisang upuan doon at tinapat ang bibig niya doon malapit sa mikropono. Bahala na talaga. Iisipin niya na lang siguro na isang tao lang ang pinagtugtugan niya. Si Diego. Si Diego nga. Tama. Iisipin niya na lang siguro na si Diego lang ang pinagtugtugan niya. Total ito lang naman ang pinakakilala niya rito. Kaya naman tinignan niya ang lalaki na ngayon nakatitig lang sa kanya at nakaupo lang doon sa table. Nanganginig ang kanyang kamay habang humawak sa gitara. Inumpisahan niyang komportabeng ipinuwesto ang gitara sa paanan niya. Pinuwesto niya ang kanang kamay sa B minor chord, tsaka kinalabit yun isang beses. Narinig niyang napatawang karamihan. Marahil akala siguro ng mga ito, nagbibiro lang siya na sabihing marunong siya nito. May unti-unti na ring namumuong luha sa mata niya dahil sa kahihiyang nararamdaman. Tinignan niya ang mga ito pero isang tao lang ang nilagay sa isipan niya. Inisip niya na si Diego lang ang nag-iisang nanonood sa kanya. Pinili niyang tugtugan ang Open Arms ng The Journey. Sinimulan niyang intro nito na nagdahilan para mapatigil ang lahat. Kuhang-kuha niya ito na para bang original dahil paulit-ulit niya itong pinagpraktisan noong mga panahong bata pa siya. Nakatitig lamang siya ngayon kay Ivana. Ramdam niya ang kabang nararamdaman nito kahit hindi nito sabihin. Pero there's still a part of him na gustong makita itong magpatugtog ng gitara. When they strummed the guitar once, everyone was laughing at her. Nagdesisyon niya lang siya na kunin ang dalaga doon sa stage. Pero nang makita niya ang mata nitong nakatitig sa kanya, napatigil siya. Everyone was shocked when she started playing the intro.
The way she plays it was very beautiful and so good to hear in the ears. How I love that song! Sambit yon ng Tito Kiefer niya at napapikit pa ang mata. Nakita niyang napapikit si Ivana nang malapit nang matapos ang intro. Kung kakanta lang ito ay sigurong mas magugulat pang lahat. Alam niya may magandang boses ang dalaga. Nung nandun to sa kwarto niya at naglilinis, naririnig niya ito. Her voice was very angelic and stunning. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Ang sarap pakinggan ng boses nito. It is like he was sailing in the oceans of melody. Softly, you whisper, "You're so sincere. How could our love be so blind?" We sailed on together, we drifted apart, and here you are by my side. Ang kaninang tawanan naging tahimik. Lahat ninamnam bawat salitang kinanta ni Ivana. Her voice was very clear like a crystal. Klarong-klarong binibigkas niya ang mga lyrics. It's like she was singing in a Disney movie. So now I come to you with open arms. Nothing to hide, believe what I say. So here I am with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. Everyone clapped when the first chorus ended. It was not sung in the high notes. She did it soft. Biglang tumibok ang puso niya habang tinitingnan ng dalaga. He did not know what is it. But all he knows was it's a good feeling. A different feeling. Seriously? Her voice is like an angel. Sambit iyon ng pinsan niyang si Jordan. Napatingin siya rito. She is really beautiful. How he hate this guy. This playboy guy. Alam niyang may interes tong pinapakita kay Ivana. He is not a shit stupid to not notice it. Seeing how he stares at Ivana makes him feel frustrated. Ivana plays again the other intro of the second verse, but it was short unlike the first. Living without you, living alone. This empty house seems so cold. Wanting to hold you, wanting you near. How much I wanted you home. But now that you've come back, turned into day. I need you to stay. She paused a little, preparing herself at the last part of the song. But when she started the last part, everyone expresses astonishment on how high and beautiful it was. She was singing like a pro. He got goosebumps. So now I come to you with open arms. Nothing to hide, believe what I say. So here I am with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. Malakas na palakpakan ang ginawad ng mga tao sa kanya. It's like she have just done a wonderful concert and people were loving it so much. Nahihiya tong lumakad paalis sa stage, kaya tumayo siya para salubungin ng babae. Nang makababa na to sa stage, sasalubungin niya sana si Ivana nang may naunang sumalubong dito. It was Shaina, holding a wine. Sinadyang banggain si Ivana dahilan para mamantsahan at matapunan ng wine ang puting dress nito. Klarong-klaro ang wine sa damit niya, lalo na't sobrang puti ito. Nakaagaw rin sila ng atensyon doon sa baba na stage. That shit! He was burning in anger seeing that scene. Oh, I'm so sorry. I did not mean to do it. I didn't see you there. Tinig niyang maarteng sabi nito kay Ivana. Alam niyang nakita niya si Ivana. Shit this! Okay lang po. Hindi yun naman po sinasadya. Huwag na po kayo mag-alala. Yun lang ang naging sagot ni Ivana. Really? Hindi lang ba ito galit sa nangyaring nagawang pagtapon ni Shaina ng wine sa damit niya? Kita niyang dali-daling umiwas si Ivana kay Shaina at saka lumipat sa gawin niya. Yun lang? Wala ba siyang ibang gagawin? Being too kind is a pity. Nang makalapit na to sa kanya, Diego, alam mo ba saan ang restroom dito? Tanong nito sa kanya pero hindi niya ito pinansin. Why is this girl too kind? Can't she depend on herself? Diego? Muling sambit nito pero hindi niya muli ito pinansin. Kita niyang pumunta rin si Shaina sa gawin nila with a smirk on her face. That bitch! Na makalapit ito ay sakto din naman. May waiter na may dalang wine na katagpo lang din ito. Kaya't sinadya niyang iangat ng konti ang sapatos niya. Dahilan para matapilok ito. At yung dala naman itong mga wine ay lahat matapon sa damit ni Shaina. Dahilan para maging basang-basa ito. But he doesn't care. Nagtitili ito. My dress! Maarting sabi nito. Sorry ma'am, hindi ko po sinasadya. Natapilok po kasi ako eh. Hindi ko po talaga sinasadya. Sorry po talaga ma'am. Turo ng lalaking waiter sa akin.
Hindi ko po talaga sinasadya. Napilok po kasi ako sa paa niya. Oh, I'm sorry. I did not mean to do it. I didn't see you there though. Sabi niya yon sa kabinigan din ito ng isang ngiting tagumpay. Bahala itong babae na to. He know that her family's business is relying to his family because it's nearly bankrupting. Pagkatapos noon, kinuha naman niya ang kamay ni Ivana at saka hinila ito papunta sa restroom. Kabisado niyang lugar na to since they own this place. Gulat ang mukha ni Ivana ngayon. Sino ba namang hindi? Kung makita niya ba naman ang babaeng nakatapon ng wine sa kanyang damit, ay natapunan din ng mas marami. Dahil kay Diego, hila-hila siya ngayon ni Diego habang natatakot siya sa reaksyon nito. Naaawa na rin ang hiyang nararamdaman niya kanina nung nandun pa siya sa stage. Napalitan to ng kaba dahil kay Diego. Ano na lang kaya ang gagawin niya ngayon sa dress niyang may mancha ng wine? Bakit ba hinayaan mo lang yun mangyari, Ivana? Ha? May halong galit na sabi ni Diego sa kanya. Ang alin, Diego? At tanong niya na naguguluhan. Ano kaya ang tinutukoy nito? Are you that stupid? Ganon ka na ba talaga, ha? Hinayaan mo lang ng ibang taong tapakan ka? Galit na bulyaw nito sa kanya. Nakaramdam siya ng sakit sa naging sabi nito, pero sa kabilang banda ay totoo ang sinasabi nito. Mahirap lang ako, Diego. Wala kaming karapatang lumaban. Hindi namin kayo ka-level. Pangangatwiran niya naman dito. Para sa mga mahihirap, matataas ng mga tao ang mga mayayaman na dapat respetuhin. Cut that bullshit, crap, Ivana. Pumasok ka na sa loob and clean that shit dress. Sabi nito kaya agad din naman siyang pumasok doon sa loob ng restroom. Pagkapasok niya, tumambad din sa kanya ang malinis na restroom sa loob. May malaking salamin doon malapit sa hugasan ng kamay. Sobrang sosyal at marangya ang restroom sa loob. Bagay na bagay sa hotel na ito na sobrang ganda. Lumapit siya doon sa may gripo at binasa ng konti ang kamay. Kinuskus doon sa puting damit niya. Pero ang mancha ng wine sa damit niya ay hindi basta-basta natatanggal. Inulit niya ulit iyon pero hindi pa rin talaga. Mas lalo lang lumala yung mancha. May naisip na siyang solusyon dito. Binuksan niya ulit ang pinto ng restroom at nakita niya doon sa labas si Diego na nag-aantay sa kanya. Diego? Tawag pansin niya rito. Lumingon naman ito sa kanya. Yes? Natanggal ba? Tanong naman ito. Kailangan ko ng gunting. Nahihiyang sabi nito. Ang amo ba naman ang inutusan ng isang maid? What a scissor! Tumango siya. Okay, wait in here. Kita niyang naguguluhan din to, pero sinunod pa rin naman ang pabor niya. Sinarado niyang puli ang pinto ng restroom, tsaka nag-antay doon. Tumayo siya at tinobserbahan ng damit. May mancha ito sa lilayan nito at saka doon, din malapit sa dibdib niya. Iniisip niya pa rin ito. I-redesign. Oo, i-redesign niya ang damit na ito. Bukod kasi sa pagkanta, may talento kasi siya sa pagtatabas at pagdidisenyo ng damit. At yon ang gagamitin niya ngayon. Makaraan ng ilang minuto, may narinig siyang katok mula sa pinto. Kaya pinagbuksan niya naman ito. Si Diego pala na may dalang gunting. Hindi niya na ito tinanong kung saan ito nakuha ang gunting. Nang ilahad nito ang gunting sa kanya, agad niya itong kinuha. Salamat, Diego. Dali-daling sabi niya at saka sinira ang pinto at nilak ito. Di na niya inintay pang sumagot ang lalaki dahil kailangan niyang bilisan ang pag-redesign sa namantsahang damit. Agad niyang hinabad ang namantsahang dress dahilan para bra at panty niya na lang ang natira niya. Nasa plot sa katawan. Binuklat niya ang dress saka tinabas ang laylayang parte nito. Magiging hanggang hita niya na lang ang damit pero bahala na. Kesa naman magsuot siya ng mansyadong damit. Ginapitan din naman niya ng pabilog doon sa bahagi ng dibdiban ng damit. Wala na ang mansa pero ang problema, nung buklatin niya ito ay ang sama ng itsura nito. Patay na. Naging sambit niya. Tinabasa niya ulit ang bandang likuran nito. Tsaka yung bandang hawakan ng dress ay tinabas na rin sa dalawang bahagi at tinali ito na para bang rosas. Narinig niya ang pagkatok ng pinto. Ivana, are you okay there? Mahinang boses ni Diego sa labas ng restroom. Ngunit hindi niya ito pinansin. Binuklat niyang muli ang damit na katatapos lang tabasin. Na makita niyang okay na ito, napagdesisyonan niyang suotin ito. Patuloy pa rin sa pagkatok ang lalaki pero hindi iyon binigyang pansin ni Ivana. Ivana, hey!
Ang kaninang katok ay naging malakas pa, kaya dali-dali niyang isinuot ang nadesenyong damit. Nang maisuot niya ito ay agad siyang tumingin doon sa salamin. Naging okay naman ang damit at tinabas niya. Yung likod niya ay kitang-kita at kita rin yung hita niya. Lumuluwa nga din ang cleavage niya. Yun ang problema. Patay. Anong ginawa niya sa damit niya? Para na siyang babaeng nagsusuot ng kulang sa tela. Ivana, if you're not going to open this goddamn door, I am going to break this. Narinig niyang singhal ni Diego sa labas habang patuloy pa rin sa malakas sa pagkatok. Teka lang, Diego. Kinakabang sabi niya. Nagdadalawang isip siya kung lalabas ba o hindi, pero sa huli pinili niya na lang lumabas doon, kesa naman magkulong siya ng sarili sa loob ng restroom habang buhay. Lumapit siya doon sa pinto, bit-bit ang gunting na binigay ni Diego kanina, tsaka malakas sa bumuntong hininga pero binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang galit na ekspresyon ni Diego, pero nang mapatingin to sa kanya ay natigilan to. Diego! Pagtawag pansin niya dito, pero tuluyan pa rin natigilan ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanya. Hala, oo nga pala. Tinabas niya nga pala ang dress na binili niya. Kaya siguro natigilan to dahil galit ito sa nagawang pagtabas niya sa dress na binili nito. Batid niyang sobrang mahal pa naman ito. Patay na talaga.